Hi guys, good morning, Makam Kamemon. So dito na naman tayo ulit sa Bungaw. So ngayong araw, travel tayo papuntang Sitangkay. So first, kukuha muna tayo ng ticket at saka syempre bibili tayo ng mga pagkain baunin natin for lunch. So same pa rin yung kukuha ng ticket natin, doon pa rin sa pinagkunan natin papuntang Cebu. So tara guys, sakay tayo ng tricycle. Dito ako sa Maynalil, may hotel dito guys, papakita ko sa inyo. Pwede rin din kayo mag-stay dito sa Nalil, sa Lumboy. Yan guys, yan yung Mayan Hotel dyan guys. Pwede kayo mag-stay dyan guys. 1,800 good for ano na siya, good for 4 person. So yan yung hotel guys. Nasa highway lang siya, malapit lang. So antayin muna tayo ng tricycle guys. Happy. Tapos? Happy. Ayan guys, good morning ulit. It's 8:30 in the morning. Dito ako ngayon sa Bungaw. So papakita ko muna sa inyo saglit yung Bungaw. Though marami na tayong mga video dito, pero as part sa travel natin, gusto ko ring ipakita sa inyo yung mga lugar-lugar kung paano magkuha ng ticket, yung way. Yung panoorin nyo lang yung previous vlog ko sa Cebu, doon pa rin yung kukunan ng ticket, pero i-ano ko lang din sa inyo, i-ulit ko na lang din sa inyo until ma-memorize nyo yung ano yung mga buildings dito. So ito lang naman yung Bungaw guys. As always, pag always ako pumupunta ng Tawi-Tawi, ito yung pinaka main point niya, yung Bungaw. So ayan, lakad-lakad muna tayo. Marami kang mabili ng mga pagkain dito guys, baunin sa isla. Yun ang nakaka-amaze. Marami kang mapipilian dito. So ayan guys, dito ako sa may Masjid Jami. So since early pa, so coffee muna tayo dito. Yan. At saka meron din silang sati dito guys, masarap, sa harapan lang ng Masjid Jami. So yan guys, inom tayo ng coffee worth of 15 pesos. Tapos yan, konti na lang yung bangbang nila guys kasi 8:30 na. Siguro kung early ka dito mga 6:37, kasi ito yung kahiligan ng mga tao guys, hindi na nag-breakfast ng pagkain. Sati lang yung ano dito, kasanayan ng mga tausug, mga sinama. Ganun yung system dito guys, yung bihira lang yung breakfast dito na ano, yung rice. Inom-inom lang ng coffee, at saka yung mga bangbangsug, yung tawag sa mga pagkain dito, bangbangsug, yung mga kakanin. Yan, bangbangsug. Tapos meron din silang ano, pwede ka naman din mag-order ng mga Milo, yung 3-in-1 kung hindi mo gusto yung native. Pero sa lahat nakasanayan, ito yung native. Kahawa gatas, meron siyang halong gatas. So ayan guys, 37 pesos lang yung nabayaran ko dyan. Sulit na yung breakfast. So ngayon guys, kukuha tayo ng ticket. Doon pa rin sa pinagkunan natin nung sa Cebu tayo. So yung sa Cebu 800, tapos pag sa Sitangkay ka, 1,000 pesos yung pamasahe. Dapat guys, kung mag-book ka dito ng ticket, kasi 8:30 pa dito magbukas, dapat early ka dito mga 8:30 or mga 9, punta ka na dito kasi nga sa ticketing mag-fully-book sila. Marami din kasi magpunta ng Sitangkay at saka Bungaw. So ayan guys, dito na ako balik ulit ako sa town. Meron akong ticket. So ngayon, bibili muna tayo saglit ng kakanin para pang snack-snack natin kasi nga 11:30 pa yung mag-alis yung ano, yung sasakyan natin. So yan guys, merong mabibili dito sa sentro. Yan, masarap, marami silang mga klaseng puto dito. Yan, bumili ako. Mura lang guys, 3 for 20 pesos. Yan, depende sa klase guys. Masarap siya guys. Yan yung pagbibilihan ko always. So yan guys, punta na tayo sa port. It's 10:30 ng umaga na. So wala namang problema kahit mga 11 ka na, 11:30 ka magpunta doon sa port, basta meron ka ng ticket at saka nakapalista ka na sa pangalan mo, kasi mahirap na pag hindi ka nakapalista or wala kang ticket na maubusan ka ng ano, tapos isa lang yung aalis.
Meron naman siyang masakyan na ano guys, meron naman siyang mga lansa, pero mahirap sa lansa guys, matagal yung magdating sa Sibuto, magdaan pa sa Sibuto. I think wala man siguro lansa na ano si Tangkay. Meron kasing barko papuntang ano si Tangkay. So yun guys, yun, ito pa rin yung ano place na pupuntahan mo pag ikay magta-travel ng Sibuto, si Tangkay. So bali 800, 1,000 yung pamasahe. Medyo kusi-kusi yung pamasahe. Pero at least isang oras kalahati nandun ka na sa pupuntahan mo na lugar. Para din sa mga tourist guys, advance kayo mag-coordinate sa tourism para ma-guide nyo sila. At least meron kayong mga tips and ideas kung ano yung gagawin nyo sa place. Maganda kasi pag nakaka-coordinate ka sa tourism ng Tawi-Tawi para at least ma-boost din natin yung income ng Tawi-Tawi para mas mapa-improve pa nila yung ano, yung Tawi-Tawi. Actually guys, very peaceful dito yung Tawi-Tawi. Sa lahat mga pumunta na dito, comment down below. Believe me, I'm sure na sobrang peaceful yung experience na dito. Walang ano dito guys, very religious yung mga tao dito. So yan guys, kinain ko na yung snacks ko. Tapos pinapasok na kami ng mga nagbabantay dyan sa ano, sasakyan namin, yung Waikiki. So yan guys, papakita ko sa inyo saglit yung looban ng ano, sasakyan namin. Dalawa pala to sila guys. Yung red yung sinakyan natin nung una, nung pumunta tayo ng Sibuto. May red siya, Waikiki pa rin yung pangalan niya. Tapos ito parang bago to. Bago ko lang to nasakyan. First time ko naka ano dito sa ganitong kulay na ano, Waikiki. So at siguro bago to na ginawa nila. At saka meron din palang Wita Sophia, anong tawag, Wita guys dun sa kabila, dun sa Jambat, sa Chinese Pier. Merong Wita doon. Same din yung pamasahe. Pero schedule yung travel doon. Ito kasi yung nakasanayan ko dito malapit sa ano, sa port ng ano, ng Sibuto. At saka guys, pag sasakay ka dito sa 1,000 na pamasahe, 800, meron kang free na tubig at saka biscuit para hindi magutom kasi nga lunch time yan alis 11:45 or 12, alis darating mga 1:30 pa. At least merong makain-kain. So and guys, enjoy, happy trip. Sa mga nagbabalak dyan, punta na kayo dito. So enjoy guys. So ayun guys, dadaan pala to ng ano, dadaan siya ng Sibuto, yung papuntang Sitangkay, dadaan siya ng Sibuto. So dito na kami sa Sibuto, isang oras, tapos bababa yung mga passenger, then continue kami sa Sitangkay. Kasi magkalapit na to Sibuto, Sitangkay, it takes mga 10 to 20 minutes, Sitangkay na. So yan guys, dinaan lang namin yung mga passenger, then balik na kami, then direct na kami pa Sitangkay. So ayan guys, welcome back to the channel. Dito na kami sa Sitangkay. Pag mababa yung tubig guys, hindi siya makakapasok doon sa looban talaga ng Sitangkay. So need mo magpamasahe sa bangka. Merong mga pupunta na mga bangka dyan. Tapos magpamasahe ka ng, I think pwedeng bigyan mo sila ng 50 pesos, 20 pesos. Depende naman. Pag marami kayo parang I think 20-20. Or pag konti lang kayo may magbigay ng 50, 100. Depende na yan sa kung magkano yung ibigay mo sa kanila. So ayan guys, Hunas. So balit transfer kami sa maliit na bangka kasi nga hindi siya makakapasok doon yung yung Waikiki.
So ayan, ta-transfer kami. Yan yung mga kasama ko. Yung binigay ko dyan is 50, yung iba 50-50. Parang I think 50-50 yung mga pamasahe namin lahat. So ayan guys, merong babae, lalaki, sama-sama na. So pag taob naman guys, kung mataas naman yung tubig, pwede makadirect yung ano, hindi ka na ma-hassle. Hassle kung marami kang dala tapos mababa yung tubig na kailangan mo pang antayin ng ilang oras before makapasok sila. Pero papasok yan sila guys, depende yan kung mag-antay ka sa kanila. Pero pag hindi ka makaantay, pwede kang sumakay sa mga ganito, yung mga bangka. Meron din naman mga sasakay. Actually sobrang lapit na talaga guys, kaso lang mahirap nga dito kasi walang mga dito guys, believe me, walang mga tricycle, wala kang makita dito ng mga motor, mga sasakyan. Dito guys, yung sasakyan dito, yung highway dito is dagat. Ganyan yung ano, yung Sitangkay guys. Dagat yung highway. Yung traffic is dagat. Ganon yung ano system dito guys. Tapos lakad-lakad yung mga tao, makikita mo sa mukha nila na sobrang brilliant yung mga mukha nila. At saka napaka-healthy ng mga tao. Siguro I think walang masyadong malalaking mga tiyan dito. I think wala akong nakita dito na ano, malalaking tiyan. Kasi nga exercise. Imagine mo pag pupunta ka ng palengke, exercise ka. Pupunta ka ng ano, meron kang sa paaralan, mag-school ka or kahit saan ka magpunta dito guys, believe me, maglalakad ka. Kung malayo yung bahay mo sa paaralan na, good luck. Exercise. Pero napakaganda na system na ganun guys. Kasi nga healthy yung living ng mga tao. At saka dito din pala guys, meron na silang tubig din dito. Mas okay to siya compare nung sa napunta natin si Pangkot. Mas okay dito. I think meron kasing sa unahan, meron silang parang bundok-bundok din na pagkunanan ng source ng tubig. Tapos guys, nakaganda dito sa Sitangkay is yun na nga, exercise ka. No need mo na pumunta sa gym. Dito araw-araw ka nag-exercise, pili ka ng mga pagkain, punta ng school, sa trabaho, lahat dito guys naglalakad, walang exempted dito, walang ano dito. Pwede ka naman kung meron kang speedboat or bangka, magbangka yung iba. Pero kadalasan karamihan dito is naglalakad talaga guys. Tapos dito din guys, napansin ko pag hunas dito is marami talagang basura pag mababa yung tubig dito kasi nga bumabalik yung basura. So I hope someday siguro yung mga tao naman is magbabago naman talaga. Meron talagang meron namang naglilinis, pero I think siguro kung paigtingin yung ng government dito na i-disiplina yung mga tao na kung pwede. And of course, wala din kasing mapagtapunan ng basura dito. Siguro sana makagawa sila ng way kung paano nila i-dispose yung mga basura. Kasi nga, sobrang ganda ng lugar nito guys, believe me. Para kang nasa One Piece, para kang nasa Venice of Canal, anong tawag dyan. Sobrang ganda guys, lalo na pag malinis siguro. Sarap maligo siguro dyan kung wala lang mga basura. Sobrang ganda guys. Parang talaga siya. Nakaka-amis talaga siya. Pwedeng pag maglakad-lakad ka, nakikita mo sa gitna na may siya, parang highway. Yan yung highway nila. Tapos may nagtitinda sa gilid lang ng sa gilid lang ng mga daan, merong magtitinda ng isda, very fresh yung mga isda, walang pag-ice dito. Mura yung mga isda dito guys, yung seafoods mura kasi nga mahirap din nila i-travel sa travel pa sa Zamboanga. So dito, kino-consume na nila. Nakakatikim ka dito ng mga mura ng mga isda guys, walang pag kilo-kilo at saka sasarap guys, very fresh talaga, believe me. So ayan guys, marami naman akong vlog dito sa Sitangkay guys. Itong sa akin lang is binalikan ko lang, guide sa inyo sa mga magta-travel, kaya hindi ko kinakat yung mga importante na details kung paano sumakay, paano maglakad-lakad dito para at least meron kayong ideya. Kasi sa ibang vlog kasi binablog nila yung mga pagkain, do good naman yung mga ganun na vlog para at least ma-inform yung mga tao kung anong meron sa lugar. Sa akin guys, iba yung sa akin, iba yung system sa akin dito kasi pag nagta-travel ako, papakita ko sa inyo yung lugar, paano sumakay, paano maglakad-lakad dito, anong makikita mo kung meron dito ka sa Sitangkay. So ito yung actual na nakikita nyo ng mga scene guys, ito yung buhay nila dito. Pero pag taob dito guys, kung mataas yung tubig, malinis siya guys, may mga naliligo na mga bata, mga tao, kasi yung basura is maanod na siya dun sa malayo. So yan guys, a short walking tour lang, kabababa ko lang sa bangka. Maglakad-lakad lang muna tayo, papakita ko sa inyo kasi nga ito lang naman yung purpose ko. Tapos sa next na lang siguro yung mga vlog natin sa pagkain. So I hope na suportahan nyo pa rin yung channel ko sa pagta-travel ko. Dito tayo sa buong buwan sa Tawi-Tawi, tapos balik na naman tayo sa Sulu province. So yun lang guys, maraming salamat, enjoy.
Bus. Kanya ito. Ito ka pa. Hindi ba lumot pa ka? Ti ubukan sa Madilaot. Arong, piito ka pa, urong, urong. Ganyan ang bukyan na balik pa rin. Ha? Ay, pala dyan ako.
Ya, Kaiman. Kaimanda. Kawatang dengan. Kaya. Ginagaw tulay. Lumang magkamit. Nabigyan ako. Takim nilakan na berada bang. Takim nilakan. Kaiman. Ini mau bawa. Close na transaction mo pa. Umalig ka ta? Ito na kita lumabay. Oh, diretso na kita. Pa-branch na. Ah, ano lalabay? Dito na kita doon na. Oo. Mana masjid. Dito na kita. Omar. Pero na pala. Kinalahan naman ko ito. Ito kita? Malayo? Malayo? Ayun.
Next na. Consume. Kari na kita. Ano nga paglaba? Preto na kita. Allahu Akbar.